Hello po. Hello po, magandang umaga, magandang araw, magandang hapon, anumang oras po makakarating itong live ko at yung playback ng mga manonood dahil marami pong nanonood ng mga videos na to na hindi po makapanood ng live dahil dyan sa mga red tagging na yan. Ibig sabihin talagang naguguluhan na yung pamunuan ng iglesia na pinanggalingan po natin pare-pareho. Ngayon, anong itatapik ko? Patungkol sa mga angkan ng Soriano. Sana makarating ito sa lahat ng mga miyembro ng pamilya Soriano. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa mga kamag-anak ni Brother Eli na Soriano ang apelido, ito pong segment na to o itong live na to para po sa inyong lahat. Alam niyo po ba, mga kapatid, na mga pamilya ni Brother Eli Soriano, according to sa batas ng Brazil, lahat po ng kapatid, mga anak ng mga kapatid ni Brother Eli Soriano, tagapagmana ng lahat ng mga ari-arian ni Brother Eli Soriano, may extra. Mingming, doon ka, baba ka. Mingming, baba. Yun po, mga kapatid, lahat po ng Mingming, baba. Ito pong segment na to para po sa lahat ng mga miyembro ng pamilya Soriano. Sana makarating po ito. Alam ko po merong mga miyembro ng Soriano family ang nakikinig sa mga video ko kasi merong apo si Brother Eli sa kanyang kapatid na nakikinig sa akin at nagpatunay nga na masama talaga ang ugali nung impaktitang nanay ni Daniel Rason na si Beth Rason. Ano pong ibig ko sabihin, mga kapatid? Sa lahat po ng miyembro ng pamilya Soriano, alam nyo po ba na lahat po ng pagmamay-ari, lahat ng ari-arian ni Brother Eli Soriano na nakapangalan po sa kanya, meron po kayong karapatan sa mana. Unless, ang idineclare lang po nila na kapatid ni Brother Eli Soriano ay si Beth Rason. Ngayon po, kung si Beth Rason lang po ang idineklara na kapatid ni Brother Eli Soriano, pwede po silang idemanda ng gobyerno ng Brazil. Illegal po yon, mga kapatid. Sana makarating ito sa lahat ng pamilya Soriano, kasi wala na pong buhay na kapatid si Brother Eli Soriano. Aside kay Brad Narsing na tatay ni Sis Ruth Soriano at saka sa nanay ni Daniel Rason na yung impaktitang Beth Rason. Kaya po marami pong mga ari-arian na naiwan si Brother Eli Soriano. Na nakapangalan po sa kanya, mga kapatid. Marami pong mga ari-arian na naiwan si Brother Eli Soriano na nakapangalan po sa kanya. Ngayon, ano pong ibig kong sabihin? Lahat po ng mga ari-arian ni Brother Eli Soriano, ang meron pong karapatan noon na magmana ay yung pong mga kapatid ni Brother Eli Soriano. Ngayon, dalawa na lang po ang buhay na kapatid ni Brother Eli Soriano.
si Impactitang Bet Rason na nanay ni Daniel Rason, at yung pong tatay ni Sister Ruth Soriano, si Brad Narsing Soriano. Membrema, Haldoda, yo. Shabone. Shabone. Tof, Shumtof. May dumating lang yung may-ari nung kabilang hotel. Yun. According sa batas po ng Brazil, bawal po na kung ang i-declare lang po nila ay si Bet Rason ang kapatid ni Brother Eli Soriano, ibig sabihin, kailangan po malaman ng lahat ng mga kamag-anak, mga pamangkin ni Brother Eli Soriano sa mga anak ni Sis Corazon, sa mga anak ni Brad Robert Soriano, sa mga anak ni Tatay Akong Soriano, sa mga anak ni Valentin Soriano, sa mga kapatid ni Brad Islao. Nakalimutan ko yung pangalan nung tatay ni Brad Islao. Yan, mga kapatid po ni Brother Elian. Ngayon, kung ang idineklara lang po nila ni Daniel Rason ay kapatid lang ni Brother Eli, ay si Bet Rason na Impactita niyang nanay, mga kapatid, nako, kailangan malaman ng pamilya Soriano na meron po silang karapatan sa mga yaman, sa mga pag-aari na naiwan ni Brother Eli Soriano. Yun po mga kapatid. Sana makarating po ito sa mga kamag-anak ni Brother Eli Soriano. Ito pong video po na ito, meron po kayong malaking karapatan sa mga ari-arian na nakapangalan kay Brother Eli Soriano sa Brazil. Kaya habulin nyo po yung inyong mga karapatan na mana. Natatandaan ko kasi, merong binanggit yung Impactitang nanay ni Daniel Rason sa akin na noong namatay yung kapatid ni Ate Lisa Olavere na anak ni Tatay Akong, si Kuya Sani, na destino po kasi ako doon si Kuya Sani Soriano, yung pong eksuryata, nagtatanong ng mana. Kaya yun po, lahat po kayo merong karapatan. Lahat ng mga pamangkin ni Brother Eli Soriano na mga anak, legitimate na mga anak ng mga kapatid ni Brother Eli Soriano. Maghabol po kayo ng inyong karapatan, mga kapatid. Kaya yun po, may nabalitaan ako na nagpapirma daw ng blankong papel sa mga kamag-anak sa pamilya Soriano. Hindi ko po alam, hindi ko confirm yon. So ayokong magsalita pagka hindi ko confirm. Pero yung pong batas sa Brazil, ano po yun? Fact po yun, katotohanan po yun. No po, lahat ng mga pamangkin ni Brother Eli Soriano na anak ng mga kapatid niya, mayroon pong karapatan maghabol ng mga mana sa mga ari-ariang nakapangalan Soriano. Sana po makarating po ito sa kanila. Nagkakaroon ng network problem. Tapos ganito po. Di po ba meron tayong binuksan na kahapon? Itong pambababae ng tatay ni Daniel Rason.
Tapos yung pong message na pinost ko na screenshot, hindi ka ba immoral niyan, Daniel Rason? Biruin mo, pati sa sasakyan, hindi ka na nahiya. Meron namang kwarto. Bakit pati sa sasakyan nag-aanuhan kayo ni ng pokpok mong japayuking asawa? Ganyan ka ka-immoral, Daniel Rason. Ganyan ka ka-immoral. Kaya itong ibang mga KNP mo, kagaya mong immoral eh. Tingnan mo si Sani Catan. Hindi ba totoo, Sani Catan, na katipan mo pa si Prima Salonga, niligawan mo na itong asawa mo ngayon, si Meg Catan. Anong klase kang ministro niyan? Anong klase kang ministro niyan, Sani Catan? Katipan mo pa si Sis Prima Salonga. Niligawan mo na si Meg Catan. Anong ibig? Kumpara naman sa ganda, mas maganda naman si Sis Prima Salonga. Di hamak. Mas maganda si Sis Prima Salonga. Kasi bakit ko po alam yun? Kasama ko po kasi siya noon sa distrito. Kaya mga kapatid, itong si Sani Catan na tong isa pang kampo ni Satanas. Alam nyo po ba mga kapatid, buhay pa si Brad Eli, nagsumbong itong si Sani Catan na na kampon din ni Satanas, na sip-sip kay Bonjing, Daniel Rason. Buhay pa po si Brother Eli during the pandemic, I guess. Sinumbong niya po si merong gustong Jigs Belmonte, approve. Adding. Merong gustong pumasok, hintayin lang natin baka napindot lang. Ngayon, kung gusto niya talagang the guest declined the live video invitation. Okay. So, balik po tayo. Nagsumbong itong si Sani Catan kay Brother Eli. Sino po ang sinumbong? Si Brad Josel Malyari. Ano po ang sinumbong ni Sani Catan kay Brother Eli regarding kay Brad Josel Malyari? Ang sabi po ni Sani Catan kay Brad Eli, si Brad Josel po, hindi po siya nakikinig kay Brad Daniel. Binabastos po niya si Brad Daniel. Kaya nagkaroon po ng meeting ang mga KNP during the pandemic, mga kapatid. Kung di ako nagkakamali, during the pandemic or prior to the pandemic, nagkaroon po sila ng meeting, lahat ng mga KNP, mga AP sa buong mundo, mga kapatid. Ginisa po nila si Brad Josel, pinagtulong-tulungan po nila si Brad Josel Malyari. Hindi po alam ng mga KNP na nakamonitor si Brad Eli. Hindi ba totoo yan, Sani Catan? Hindi ba totoo, Daniel Rason Bonjing, na nagsumbong ka kay Brad Eli na sinasapawan ka ni Brad Josel Malyari? Dahil inorganize ni Brother Josel Malyari yung orchestra na magkaroon ng sa pagkakatipon, yung online na collaborate yung mga orchestra during the pandemic. Kaya ito pong si Daniel Rason, talagang kampon po ni Satanas ito eh. Talaga pong kampo ni Satanas. Bakit? Mahilig po siyang magsumbong. Alam niyo po ba kung sino ang tagapagsumbong sa Biblia? Si Satanas po yun. Si Satanas po ang tagapagsumbong sa Biblia. Sino-sino po ang sinusumbong ni Daniel Rason? Itong si Sis Ruth Soriano. Kaya si Sis Ruth Soriano hindi man po nakapunta ng Brazilian kahit isang beses. Si Sis Ruth Soriano kay Brother Eli. Sino pa? Si Sis Luz
Cruz. Kaya po pinag-initan talaga po ni ni Daniel Rason Bonjing. Si Ate Luz, alam po ni Ate Luz yan, hindi niya po may kakaila. Hindi ko naman din po masisisi si Ate Luz kasi wala naman din po siyang mapupuntahan pa, mga kapatid. Wala na po siyang mapupuntahan pa. Dahil yung buong buhay niya, mula pa sa kanyang mga magulang, nasa iglesia na. Kaya, si Luz, wag kang kung paanong nanindigan yung pamilya mo, yung mga magulang mo nung nagkahiwa-hiwalay sa panahon ng kapatid na Perez, nung mamatay ang kapatid na Perez. Manindigan ka, Sis Luz. Dahil alam mo sa kalooban mo na mali na yung iglesia na yan. Kawawa ka, maiimpyerno ka, madadamay ka sa parusa na humina daw ang audio. Humina po ba ang audio? Yon. Kaya, Sis Luz, manindigan ka na. Dahil akala mo kakampi mo yang si Daniel Rason. Alam na alam mo yan na pinag-iinitan ka, buhay pa si Brother Eli. Ilang beses kong nakita na pinag-initan ka. Yung sa M. Goldex, yung sa ano pa ba? Ang daming issue na sinumbong sa iyo ni sinumbong sa iyo ni Bonjing Daniel Rason. Kaya ganun mga kapatid, sino pang sinusumbong ni Daniel Rason kay Brad Eli? Si Jane Angeles. Kaya akala mo Jane Angeles kakampi mo si Daniel Rason. Hindi. Alam na alam mo yan na sinusumbong ka ni sinusumbong ka. Nagkakaroon po ng technical problem sa internet. Maraming sinusumbong si Daniel Rason kasi itong si Daniel Rason, mga kapatid, siya, masyado po siyang masyadong mahilig sa uhaw na uhaw. Nagkakaroon po ng problem, mga kapatid, pasensya na. Tapos katiwalian, edi mag-imbestiga kayo. Mag-imbestiga kayo. Tapos tatakutin nyo ako, ilabas ko yung mga resibo. Unang-una, bakit ako maglalabas ng resibo dyan sa katiwalian sa Singapore? Alam na alam nyo yan, Brad Dan Q. Tama ba? Alam na alam nyo yan, si Smel, Kiambao. Tama ba? Kaya alam nyo, naku, ginagawa nyong yan. Maiimpyerno kayo sa ginagawa nyong yan. Alam na alam nyo na maraming katiwaliang pinaggagawa si Robert Noboa dyan sa Singapore. Bakit kayo nagtatakipan? Bakit kayo nagtatakipan? Ngayon, kukulitin mo ko na maglabas ako ng resibo. Wala sa akin ang burden of proof. Nasa sa inyo ang burden of proof. Tandaan ninyo, kayo ang gumawa ng katiwalian dyan. Kayo ang gumawa ng katiwalian dyan, mga nasa Singapore. Kaya, di ba, tanungin nyo yung mga tao na nakakaalam dyan. Tanungin nyo sila. Kung hindi totoo yung sinasabi ko. O ngayon, magtanong kayo magtanong kayo dyan sa Middle East kung hindi ba talaga totoo yung mga katiwalian na pinagagawa ni Andy Perlada at saka ni Resty Reyes.
Na alam ko nandito si Sis Fatima, sorry, si Sis Fatima Matyong. Kung nakikinig ka, Sis Fatima, if you are available, pwede kitang i-invite. Kaya lang nasa Middle East siya, hindi siya pwedeng kasi naka-ban yung hindi po ako po pwedeng pumasok sa loob kasi meron pong alam niyo na po mga kapatid, kaya pinili kong magstay dito sa labas kahit na sobrang lamig. Actually, sobrang lamig po ngayon. Pwede na pong mapigtas yung tenga ko sa sobrang lamig na walang nararamdaman. Tinitiis ko lang po, tsinatsaga. Yun po mga kapatid, marami. Hindi ba totoo, friend Baking, na marami kang naging issue sa lokal ng Melbourne dahil sa pera? Hindi ba totoo, friend Baking at Tresty Reyes, na hindi nyo pinatuloy si Daniel Rason Bonjing na pumunta sa Hong Kong last year dahil hindi na hit ng mga kapatid sa lokal ng Hong Kong yung target nila? Ganyan ba kahalaga si Daniel Rason para sa inyo? Sabi ng apostol ng Panginoong Jesucristo na si San Pablo, hindi namin inahanap ang inyo, kundi kayo. Yung tunay na apostol, mangangaral ng Diyos, mga kapatid, pag pumupunta yan sa mga kapatid sa mga lokal, nung unang iglesia, hindi po yan nagpapabigat. Wala po yang patarget. Bakit itong biro mo pupunta ka sa isang bansa sa Europe, magpapatarget muna bago ka pumunta? Anong klasikang leader ngayon na nagpapakilalang sa Diyos, Daniel Rason? Napakakapal ng pagmumukha mo. Ngayon, yung mga panatiko pa diyan, wag po kayong magagalit sa akin. At kahit po magalit po kayo sa akin, wala po akong pakialam. Kasi ganyan din po ako dati, mga kapatid. Masyadong sarado ang aking isip. Kasi, ang sabi sa Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. So, ang isip ko, tao yung mangangaral, magkasala man yan, bahala ang Diyos. Tapos, sabi ng Biblia, bakit hindi bagkus kayo padaya? Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang kalikuan? So, merong mga kalikuan kailangang tiisin. Pero, lahat ba ng kalikuan kailangang tiisin? Hindi po, mga kapatid, hindi. Hindi lahat ng kalikuan sa iglesia ay kailangang tiisin, lalo na ng mga namiminuno sa iglesia. Bakit po nagkaganito ako ngayon? Dahil, tandaan mo, Daniel Rason, tandaan mo, ikaw ang bumunot ng unang baraha, hindi ako. I am just defending myself. I am just kabatch ko po yan si Reggie Matudjo. Alalay ni Resi Reyes. Bahala. Yan. Nagkakaroon talaga ng technical problem. Maraming nangyayaring katiwalian po ngayon, mga kapatid, at saka yung mga katiwalian ngayon, naku po, mga kapatid ko, sobrang lala. Sobrang lala. Ngayon, okay lang kay Daniel Rason Bonjing, kahit anong kaimoralidaran ang paggagawin mo, basta loyal ka sa kanya. Basta loyal ka sa kanya kahit anong kababuyan ang gawin mo. Kahit ano pang maging issue, magkaroon ka ng issue sa pera, etc. Okay lang sa kanya, basta loyal ka pa rin sa kanya. Kaya tandaan nyo po, mga kapatid, yung nakasulat sa Jeremias 17:5. Kinakanta po natin yan sa himnaryo. Sabi ng nakasulat,
sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya itong si Rhea sa Sondonsilyo, sabi niya, biruin mo, naghahanap daw ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Sa palagay mo, sinong maliligtas sa atin dalawa? Rhea sa Sondonsilyo, hindi ba nagkakagulo-gulo kayo ngayon sa MMC? Bakit? Saan ako nakakuha nung screenshot ng conversation dyan sa inyong grupo ng MMC? Ibig sabihin, merong mga miyembro ng MMC na naninindigan sa katotohanan. Kaya lang, kailangan muna nilang magtago. Ganyan. Ganyan po mga kapatid. Tandaan nyo po, yung panig ng Diyos, hindi po yan mapapahiya kailanman. Kung papaanong naipahiya noong batang David, yung mga Pilisteo, ito pong batang David ay pastol po ito, ha? Pastol ng tupa. Hindi po siya equipped sa war. Hindi po siya maalam sa pakikipagdigma. Pero noong siya ang inilaban ng mga kawal na mga Israelita, alam niyo po mga kapatid, napatumba niya yung higanting si Goliath sa pamamagitan ng isang bato na ang kanyang inihagis. Yung isang bato na yon, inihagis niyang may buong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ng kanyang mga magulang, si Abraham, Isaac, at si Jacob. Kaya ikaw, Daniel Rason, sinasabi ko sa iyo, maiimpyerno ka, tandaan mo, mauuna ka pa kaysa kay Satanas kapag pinagmatigas mo ang iyong puso. Kaya ganun po mga kapatid, biruin mo, anong klase kang mangangaral, anong klaseng manggagawa ka na nagpapakilalang sa Diyos, nung kinuha mo itong asawa mong Japayuki na Pokpok, buhay pa yung asawa niyang Hapon. Tapos, hindi na kayo nasiyahan, pati sa sasakyan, meron namang kwarto, bakit sa sasakyan pa? Kaya yung pong mga kapatid dyan na panatiko pa, okay lang yan. Isang minsan panahon ng buhay ko, naging panatiko din ako. Pero, noong pinablock ako ni Daniel Rason, nahimasmasan ako. Dahil, hindi po pwedeng maging bias yung leader na nasa Diyos. Kailangan yung leader na sa Diyos, is properly executing the justice of God. Wala naman pong ginawang yan eh. Wala naman pong ginawang investigasyon. Ang katunayan po mga kapatid, nag-message ako sa kanya, dated November 21, 2023, but I never received any wala, sobrang na yung hamog, baka masira yung cellphone ko tsaka laptop ko. Yun po, ito sa lahat ng mga kamag-anak ni Brother Eli Soriano, sa pamilya Soriano. Kasi dalawa na lang po ang buhay sa mga kapatid ni Brother Eli Soriano.
yung pong nanay, yung tatay po ni Sis Ruth Soriano, at saka yung nanay, yung impaktitang nanay ni Daniel Rason. Yun na lang po ang buhay sa mga kapatid ni Brother Eli Soriano. Para po sa inyong mga kaalaman, mga pamangkin ni Brother Eli Soriano, hello po, yan. Para po sa kaalaman ng lahat ng mga pamangkin ni Brother Eli Soriano, mga anak ng kanyang mga yumaong mga kapatid, meron po kayong karapatan sa mga naiwan na mga lumalabo po audio. Hello, hello, yan. Meron po kayong karapatan ayon po sa gobyerno ng batas ng gobyerno ng Brazil, meron pong karapatan lahat ng mga kamag-anakan ni Brother Eli Soriano, mga anak ng mga yumaong mga kapatid ni Brother Eli Soriano sa mga pag-aari, mga ari-arian na naiwan ni Brother Eli Soriano na nakapangalan kay Brother Eli Soriano. Kaya anuin niyo po, kunin niyo po yung inyong karapatan kay Daniel Rason. Ang di ko lang alam kung totoo yung nakarating po sa akin na information na nagpakalat daw ng blankong papel itong si Daniel Rason sa kanyang mga kamag-anakan at pinapirma po sila. Maghabol po kayo sa inyong sa inyong karapatan. Karapatan nyo po 'yon kasi unless otherwise hindi po nila dineclare sa gobyerno ng Brazil yung ibang mga kapatid ni Brother Eli. Pamilya. Ang tawag po nila sa pamilya nila, pamilya kawawa. Yung pong pamilya ni Bonjing. Sino-sino po yung pamilya kawawa na included doon? Basta yung pamilya na kahanay sa pamilya ni ng impaktitang nanay ni Daniel Rason. Yun po ang mga pamilya kawawang tinatawag nila kasi mas mahal ni Brother Eli yung mga tinuring niyang mga anak at tinuring niyang mga apo na hindi po niya kadugo talaga, mga kapatid. Yun po ang totoo. Nagkakaroon po talaga ng problem, network problem. Nasa loob na po ako. Babalik po ako. Kung inyo pong matatandaan mga kapatid, noong buhay pa po si Brother Eli, tuwing magpapaalam siya or magbibilin siya sa kapatiran na kung mamamatay man siya, ang pakiusap niya, mga kapatid, kung ako po'y mawawala, ang pakiusap ko po sa inyo, huwag niyo pong palalayasin ang aking mga apo, yung aking mga mahal sa buhay. Yun po ang laging ibinibilin. Hindi niyo po ba naiisip? Meron po ba tayong karapatan na magpalaya sa mga apo ni Brother Eli sa iglesia? Wala. Sino po ang indirect na binibilinan niya? Hindi po ba mga kapatid, logically, kung pagaganahin niyo yung isip po ninyo, hindi po ba ito nangangahulugan na binibilinan niya at pinakikiusapan niya ng mabuti yung pong papalit sa kanya? Yung papalit sa kanya. Kaya ganun po mga kapatid. Kaya ngayon po sa royal family, doon po sa royal family ngayon hindi po kasama
when we say royal family, hindi po lahat ng kamag-anak ni Brother Eli tinuturing nilang royal family. Ang royal family lang po na tinuturing nila ng pamilya Rason is sila at saka yung mga apo ni Brother Eli na hindi po niya talaga kadugo. Na mga anak ni Brad Boy Di Malanta. Yan, kasi tinuring na kapatid ni Brother Eli Soriano si Brad Boy Di Malanta. Dahil siya po yung kauna-unahang manggagawang nakasama niya sa pagtataguyod sa iglesia. Kaya tinuring niya pong mahal na kapatid yon si Brad Boy Di Malanta. Kaya yung mga anak niya, si Brad Bage at saka si Bilog, yan, tinuring niyang mga apo yon. Sino pa? Si Brad Mario Yutok, yung yumaong kapatid na Mario Yutok, yung pong anak ni Brad Mario Yutok, si Jot Jot. Yon, tinuring na apo ni Brother Eli Soriano yon. So, yun po ang pagkakalam ko. Tsaka si Brad Edong Erese, yung mga anak po niya. So, hindi po lahat ng Soriano family, hindi po ay royal family. Ganun po mga kapatid. So, ano po ang gusto ko pong ipabatid ngayong gabi, mga kapatid? Marami po kasing nangyayaring katiwalian talaga, mga kapatid. Marami pong mga katiwalian. Meron ngang nag-message sa akin. Hindi ako magbabanggit ng mga lugar ng mga bansa na ng mga kapatid kung saan sila nakatira na sumasang-ayon, nag-affirm sa mga sinasabi ko. Brother, sabi nung kapatid, brother, alam mo ba brother, totoo lahat ng sinasabi mo brother. Talagang merong mga nangyaring sa Australia. Maraming nangyaring doon, katiwalian sa pamumuno ni Resty Reyes at saka ni Efren Baking. Ano pa, brother, galing ako sa Middle East. Ang daming katiwalian doon. Ang daming mga kapatid na natisod dahil dyan sa katiwalian sa pera na pinaggagawa ni Resty Reyes at saka ni Efren Baking na yan. Sa isa pa itong inayupak na Andy Perlada na to. Kaya ganun po mga kapatid. Maraming mga bagay na dapat po nating malaman, dapat po ninyong malaman. Karapatan po ninyo yon. Kagaya nun, biruin mo, yung tatay ng sugo mo, babaero. Ay, yung ba'y gawa-gawa ko lang. Di tanungin nyo si Reyes Asondoncillo na nagpapakalat na naghahanap lang daw ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Hindi ba totoo, Reyes Asondoncillo, na nakasama ka sa convoy noong sinusundan-sundan nyo kung saan pupunta yung daddy ni Daniel Rason? Dinabulaga kayo kung saan siya nagpunta. Kaya ganun po mga kapatid. Pamilya mismo nila, sa side nung nanay na impaktitang nanay ni Daniel Rason, sila magkakaaway mga kapatid. Sila po magkakaaway sila. Sila po magkakaaway. Kasi ito pong impaktitang nanay ni Daniel Rason, alam niyo po mga kapatid, tinisiraan niya yung kanyang mga kapatid kay Brother Eli. Pero si Brother Eli, mga kapatid, mapagmahal siya sa mga kapatid niya. Hindi po alam nitong impaktitang nanay ni Daniel Rason na nagbibigay si Brother Eli ng tulong sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga pamangkin. Ako po, napatunayan ko yun eh. Kasi nung nasa Brazil kami,
binibigyan kami ng sobre ni ni Brother Eli. Tapos pag binibigay po sa amin 'yon, pasikreto. Every po 'yon, every before ng pagsamba binibigay po yung sobre na 'yon, yung allowance namin. Weekly para makapag-abuloy kami. Natsyempuhan, nakita nung impaktitang nanay ni Daniel Rason na binigay yung sobre namin. Tinanong ako, magkano daw ang laman ng sobre? Syempre, hindi ko po babanggitin. Magtatanong muna kay Brad Eli. Kaya tinanong ko si Brad Christian, yung asawa ni Sis Macy Celestino, Piolo kung tawagin. Kuya, sabi kong ganyan, tinatanong ni Mami kung magkano daw ang laman ng sobreng binibigay ni Brad Eli. Sige, itatanong ko, Jai, sabing ganyan. Kay Ingkong kung anong sasagot mo. Alam niyo po mga kapatid ang sinabi ni Brad Eli, true Brad Christian Celestino, na asawa ni Sis Macy Celestino na nasa Brazil pa hanggang ngayon. Ang sabi niya, Jai, ang sabi ni Ingkong, wag mo daw sasabihin yung totoong laman ng sobre. Sabihin mo lang ganito. So doon pa lang nakapag-isip na ako, talagang masama ang budhi nitong impaktitang nanay ni Daniel Rason. Kasi po mga kapatid, before po kami mapunta sa Brazil, sa Singapore pa lang po muna kami. Marami pong nangyari sa Singapore mga kapatid. Sobrang daming nangyari sa Singapore. Doon na nga po nangyari yung naglayas po ako ng 3 araw, mga kapatid. Dahil sa kagagawa ng impaktitang nanay ni Daniel Rason. Tapos bukod pa po doon, after ng pangyayari na yon, meron pa pong insidente nung lilipat na kami mula doon sa landed na inuupahang bahay sa Lorong Sarina. Sariwa po sa akin. Pati po yung street ng mga bahay, alam na alam ko po. Kami po yung sa side ni Daniel Rason, nakatira po kami sa Lorong Sarina. Malapit po sa Yunus Market. Sila Brad Eli po, nakatira po sila sa Ceylon Road. Malapit naman po yun sa Geylang kung hindi ako nagkakamali. Hanggang noong lumipat na sila Brother Eli sa Brazil, kami na lang po ang naiwan sa Singapore dahil nag-aaral po yung 3 bata. Si Sid na anak ni Brad Don Capulong, si Mariel na anak ni Brad Don Capulong, at saka si Joey na kapatid ni Daniel Rason. Nag-aaral po sila sa Singapore noon. So, lumipat po kami kung, hindi pa pala. Kasi tumira pa po kami sama-sama nila Brother Eli sa doon sa nilipatan sa Lorong H. Telok Corao. Walking distance po yun sa Kembangan Station. Kaya yun po mga kapatid ang istorya. 3 araw po akong hindi kumakain ng maayos, 3 araw akong hindi nakakatulog ng maayos. Nandun lang po ako sa dagat. Doon ko po naranasan na mangalkal ng pagkain sa basura, mga kapatid. Kaya ganun po yung nangyari po sa akin. Marami pong nangyari sa akin. Tiniis ko po lahat yon dahil sa pananampalataya. At nakita ko kung papaano kami ipagmalasakit ni Brad Eli, mga kapatid. Hindi na lang po nakikialam masyado si Brother Eli noong latter day ng kanyang buhay. Kasi na po siya, masyadong preoccupied na po yung isip niya. So, ang ginagawa po, pagka meron pong napag-initan yung 2 matandang mag-asawa sa mga kasama ni Brother Eli, dati pag sinabi nung 2 mag-asawang matanda na yun na pauwiin nyo yan, hindi namin gusto yan, etc. Kasi ganito yung ginawa. Ang lagi sinasabi ni Brother Eli, wag, anong pauwiin nyo? Dumating yung punto na
pauwiin nila kasi nagkaroon po ng batas noon sa mga nagsipag-asawa sa Brazil, pagka nabuntis, automatic uwi. Ang unang-unang nabuntis po sa Brazil, si Sis Pepot Sunga, yung nanay ni Joab, yung pong miracle boy, yung nalunod na nabuhay, mga kapatid. Yung po yung unang nabuntis doon sa Brazil. So, pauwiin nila. Hindi po pumayag si Brother Eli na pauwiin yung dalawang mag-asawa na yan, si Brad Mike Saringan at saka si Sis Pepot Sunga. Kasi napakasipag po nung kapatid na yon, si Sis Pepot, sobrang sipag nung kapatid na yon. Tapos, nagkasunod-sunod na po. Nagkasunod-sunod na yung nabuntis. Hanggang dumating sa punto na ang pinag-iinitan naman ngayon is si Raymond Nonato, si Brad Raymond Nonato, tsaka si Rina Hakusalem. Mga kapatid, alam niyo po ang sabi ni Brad Eli, kung lahat ng mga kasama ko, pag pinag-initan nyo, gusto nyong pauwiin, wala nang matitira sa atin. Wala namang matino para sa inyo eh. Lahat gusto nyong pauwiin eh. Napakahirap maghanap ng kasamang mapagkakatiwalaan mo, sabi ni Brother Eli. Kaya napahiya po yung dalawang matanda. Alam niyo po kung sino po yung matanda na muntika ng may ma-rape sa Brazil? Tatay po ni Daniel Rason yun. Tatay po ni Daniel Rason yun, mga kapatid. Mabaliw-baliw yung kapatid na muntikan niya ng ma-rape. Biro mo, maghahatid ka lang ng pagkain. Pagsasamantalahan mo yung kapatid, anong sabi nung kapatid? Mahiya ka nga sa balat mo, ang tanda-tanda mo na. Hindi ka na natakot. Yung anak mo mangangaral. Sabing ganyan nung kapatid na babae. Mabaliw-baliw po yun, mga kapatid. Ilan ba kaming naghanap nun? Ako, si Sis Annabel Bugtong, si Sis Pepot Sunga, kung di ako nagkakamali, si Sis Flora Carale, si Brad Alex Adora, tsaka si Brad Efrain Inocencio. Kung di ako nagkakamali, mga kapatid yun yung mga natatandaan kong kasama naming naghanap hanggang madaling araw. Yun po, mga kapatid, ang istorya. Marami pong istorya. Inano ko pa yun? Binroadcast ko ba yun? Hindi. Ngayon na lang. Bakit? Biruin mo, ang inaano mo sinungaling ako, etc. etc. Inahamon nga kita, di ba, Daniel Rason? Inahamon nga kita. Ayaw mong humarap. Nasa Pilipinas na po yung kapatid na yon at awa ng Diyos naka-recover na. Di ba utos sa mga manggagawa noong panahon na buhay pa si Brother Eli, mamuhay ng simple? Bakit ngayon mga AP at DS wala naman mga trabaho pero naka-iPhone 15 Pro Max at latest MacBook? Halos naka-Apple Watch pa na latest. Oo, totoo. Totoo yan. Paano nyo po nakita yung kapatid? Sabi nung inalughog po namin yung buong dalampasigan. Yung po kasing unang bahay ni Brother Eli sa Brazil, 155 Rua dos Lambaris ang address. Katabi lang po niya, sa opposite lang nung kanto, nandun po yung bahay ni Mark Zuckerberg, yung pong CEO ng Facebook, si Mark Zuckerberg. Yun. Tapos, ilang akbang lang, nandun na po yung dagat, mga kapatid. So, ang dami namin nun ibiro mo, ilan kami. Naghiwa-hiwalay kami. Para hanapin yung kapatid. Kasi awang-awa po kami nun. Marami
marami pa pong mga nangyari, mga kapatid. Tapos sasabihan ako nung ibang mga ano, wala daw akong utang na loob, may puot daw ako, hindi daw ako marunong magpatawad. Bago nyo ako hatulan ng ganyan, alamin nyo muna ang totoo. Alamin nyo muna ang totoo. Baka pag nalaman nyo pa yung ibang mga totoong alam ko, talagang mandiri na kayo dyan sa iglesia na yan. Brad J.R. Badong, ayaw na ba ni Sis Beth magpagalaw? Operada po yun, wala na po siyang matres. Yan po ang totoo, wala po siyang matres na. Siyempre, may pangangailangan yung lalaki. Ewan ko, ba't, bahala po sila, problema po nila yan. Maganda ba yung sis? Next question, please. May ano po siya, may, ano po, may itsura naman. Depende, yung po kasing beauty is subjective naman po, mga kapatid. Beauty is in the eye of the beholder. Ang taong libog, kahit paldahan mo yung yung puno ng saging, pag-aanuhan niya na yun. Pagtsatsagaan niya na yun sa taong libog. Kaya itong si Daniel Rason, siguro libog na nung time na yon. Ayun, hindi na nakapaghintay makarating sa bahay man lang, sa sasakyan, doon na sila nagpandalihan. Ano po reaksyon ng nanay ni Bonjing sa attempted rape sa Brazil ng tatay ni Bonjing? Asan na po yung kapatid na babae? Nasagot ko na po yan kanina, brother. Si Daniel ba manyak din kasi mahilig sa lamas? Siguro po. Manyak po yung tatay yun. Biro mo, ang dami namang prior to Japayuki, meron naman po siyang naging girlfriend. Ano po sabi ni Brother Eli? Alam ko, hindi ko lang alam kung nakarating kay Brad Eli yon. Kasi hindi naman ako nakikipag-usap kay Brother Eli ng mga ganyang mga kapatid. Ano lang ako, sa gilid-gilid, sa gedli-gedli lang ako. Aral po sa MCGI na bawal ang tattoo. Pero nakakagulat po na mismong pinakamalapit kay Bess, kay Brother Eli Soriano na si Bener ay naka full sleeve tattoo. Paanong nakalagpas kay Brother Eli Soriano ang harapang di nila pagsunod sa aral? Ganito po yan, mga kapatid. Noong time na nadistino ako sa Macau, merong isang kapatid doon na naging kaibigan ko na nagtanong sa akin. Sabi niya, di ba apo ni Brother Eli yun si Bage? Bakit meron siyang tattoo? Alam niyo po, mga kapatid, ang simpleng sagot ko na lang para wala na lang matisod. Yan kasi nagpatattoo siya nung hindi pa siya kapatid, nung hindi pa siya bautisado. Yun na lang ang Hindi ko po masasagot yan, sis 1010, kasi ang dapat pong sumagot niyan, patay na po. Kasi ang utos naman talaga sa Biblia, yung pong wag kukudlitan, panahon pa po ni Moises yon. Marami na pong utos na binago ang Panginoong Hesukristo nung siya'y magkatawang tao. Kaya nga po nagkaroon ng transition ang lumang tipan at ang bagong tipan. Nagkaroon ng transition through San Juan Bautista at sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, yun po. Nakakalungkot naman po talaga ang nangyayari ngayon. Parang magkaka-anxiety na ako, bro. Alam nyo po, sa totoo lang, maraming pagkakataon na nakaramdam po ako ng anxiety because of so many immoralities na nalaman ko. Pero awa po ng Diyos, mas nanaig po yung pananampalataya ko. Mas nangibabaw po yung pananampalataya ko
sa aral ng Diyos na kung ano man ang makita ko sa iglesia, bahala silang managot sa Diyos. Kaya yun po yung yan po yung number one nilalabanan ng Panginoong Jesucristo, yung hipokrasya, mga kapatid. Yan po ang number one nilalabanan ng Panginoong Jesucristo, yung hipokrasya o yung sa madaling salita or sa kolokyal na pananalita sa panahon po natin ngayon, kaplastikan, kapaimbabawan. So pwede na ba ang tattoo ngayon? Basta ang alam ko lang po mga kapatid, utos po yan sa panahon ng lumang tipan, yung bawal kudlitan ang katawan. Pero noong panahon ng Panginoong Jesucristo, wala na po kayong mababasa na bawal kudlitan. Yun lang po ang masasabi ko po dyan. At saka sabi nga ng Panginoong Jesucristo, magsiparoon kayo sa mga pamilyan, huwag kayong magtanong tungkol sa budhi. Magsibili kayo, huwag kayong magtanong tungkol sa budhi. Kasi lahat ng mga nabibili mo sa merkado, pwede mong kainin, mga kapatid. Yan ang malinaw na nakasulat yan sa Biblia. Kaya nga magkakaroon po dapat. Meron pong nakahandang teksto si Brother Eli regarding dyan sa halal po na yan. Meron pong nakahandang teksto. Tanungin nyo po, si Sis Meli Mali na nasa Brazil, yung matabang manggagawa na isa sa mga tagaluto ni Brother Eli sa kanyang restaurant, at saka si Sis Rose Magallanes Alasida, na asawa ni Brad Emar Alasida na translator ng Portuguese. Tanungin niyo po sila kung hindi po totoo na meron pong halal na mga karne sa bahay ni Brother Eli. Ang sabi po ng Biblia sa Mateo 23:39, sa abanyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng nyerba buena at ng anis at ng komino, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Nadili iba't ang katarungan. Yan yung ginagawa nila ngayon. Walang hustisya, mga kapatid, sa iglesia. Yan po ang pinakamahalaga na bagay ng kautusan na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, na tinutulugsa niya sa mga pariseo at mga iskriba. Sabi niya sa Mateo 23:23, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerba buena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Meron po ba silang habag? Wala silang habag. Itong si Daniel Rason, walang habag. Walang habag yang si Daniel Rason. Biruin mo, sasabihan mo yung mga kapatid na ayaw nyo sa iglesia? Go ahead, make my day. Di bawas kayo sa sakit ng ulo ko para pala kay Daniel Rason, yung mga kapatid na pinagkamatayan ng bugtong na anak ng Panginoon, ng Diyos Ama, para sa kanya sakit lang ng ulo. Brad, anong issue? Bakit noon may galit si KDR kay Sis Luz Cruz? At bakit hindi na tagabasa ng Biblia si Sis Luz Cruz? Inggit po kasi si Daniel Rason. Mahilig po siyang mainggit. Inggitero po si Daniel Rason. Hindi lang po si Sis Luz ang kinaiinggitan niya, pati si Ate Ruth Soriano na kanyang pinsang buo, kinaiinggitan niya. Sino pa? Si Brad Josel Malyari, kinaiinggitan niya. Sino pa? Si Brad Ato Tobias, kinaiinggitan niya. Kaya nung buhay pa po si Brad Ato Tobias, pinagtulong-tulungan din po siya ng mga KNP, mga kapatid. Bro, si Daniel Rason ayaw patanong. Buti po kayo sumasagot ng tanong.
Ewan ko po sa kanya. Dapat nga, ah, sa kanya po tayo magtanong eh. Pero, ano, supot na, wala pang bayag. Tama po ba, supot yung maliit? Jutes. Jutes na, wala pang bayag. Supot pala yung hindi tuli. 10-10 love. Pwede na rin gupit, wag nang magtanong. Wag nang magtanong sa budichar. Magpapatato na ako. Bro, si Daniel Razon, bobo po sa Bible. Parallel to what you said about tattoo. Does it mean hindi bawal ang gupitan ng buhok? Basahin nyo lang po yung nakasulat, mga kapatid. Wala pong sinabing ano. Ang nakasulat po doon, mahabang buhok. Kaya po yung mga kapatid sa panahon ni kapatid na Perez, ginugupit po nila yung yung buhok po nila. Wala pong utos, binago lang po ni Brother Eli nung nagkahiwa-hiwalay na po sila. Si Brad Albert Reyes po ba yung sinasabi mo, bro, pinag-iwalay yung kapatid na mag-asawa, o si Brad Abet Sibug? Pareho daw po, sabi ni Brad Mike Nabong. Si Albert Reyes at saka si Albert Sibug, pareho po silang Albert. Ang mas nakakalungkot po ngayon, yung nagkiklaim na sa Diyos sila, pa yung hindi makahatol na may hustisya. Tama po, mga kapatid. Tama po, Brad Ronnie, Key Point de Rosario. Ayan po, malinaw na nakasulat. Sabi ng Panginoong Hesukristo, salita po ng Panginoong Hesukristo to, mga kapatid. Buklatin po ninyo yung mga Biblia nyo. Nasa Mateo 23:23. Sa aba ninyo, mga skriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerbabuena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababaya ang di ginagawa. Alin? Ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Alin yun? Alin yung mga lalong mahalagang bagay ng kautusan na hindi ginagawa o hindi binibigyang pagpapahalaga ng mga mapagpaimbabaw na pariseo at iskriba? Sabi ng Biblia, na dili ibat ang katarungan, alin pa? At ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapwat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin ang gawin niya ong iba. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, walang hustisya, walang pagkahabag na ginagawa yung yung pamunuan ng MCGI. Biruin mo, nagtanong lang yung isang kapatid na napakatagal na sa iglesia, ang dami ng sinakripisyo nun, pati pera nun, pati future nun. Nagtanong lang, totoo po ba yung kumakalat na picture na nagtinda ng alak sa Brazil? Alam niyo po, walang tanong-tanong, suspendido. Tapos pinakalat na masamang tao yung kapatid. Kagaya ng ginawa kay Brad Jan Cuencajo, na dating diakono ng lokal ng Hong Kong at naging dating diakono sa Middle East. Napakawalang yanin yung mga manggagawa kayo. Itong si Ramis Naral na to at saka si Efren Baking. Ayan, alam ko, yung sinasabi nung kapatid na nag-message sa akin, na biruin mo, wala naman trabaho, naka-latest MacBook. Biro mo, wala nga naman trabaho si Ramis Naral bakit naka-latest MacBook? Tapos iPhone 15 Pro Max. Tapos bukod pa doon, meron pa siyang tablet. Tapos naka-Apple Watch pa. Saan ka kukuha ng pambili mo, Ramis Naral? Hindi po kasi ganyan, mga kapatid. Yung nakamulatan ko kay Brother Eli. Alam niyo po,
minahal ko yung mag-asawang Brandon Kapulong at saka si Lisel Kapulong. Hindi po sila maluho nung nakasama ko po sila. Namimili po kami ng mga paninda sa Divisoria at saka sa Baclaran. Yun po yung pinangtsatsyanggi namin pagkapasalamat. Mga laruan, mga kung ano-ano, tapos sa Balintawak. Tapos namimili rin kami ng isda sa sa Malabon yata yun, kung di ako nagkakamali. Madaling araw po kasi ang bilian ng isda sa sa Malabon. Tama po ba, Malabon or Malabon nga. Namimili kami ng isda. Biruin mo, yung kinikita ng mag-asawa na yun, nakita ko dinediretso nila kay Brother Eli. Kaya yung mga anak nila, hindi man lumaking maluho yun, si Mariel, sis Mariel, tsaka si Persida. Kung ano yung pagkain nila ng umaga, yun din ang kakainin nila ng tanghali. Lalo na si Lisel pag nagbebiyahe kami. Magbabaon lang kami ng pwedeng mabaon para may makain lang siya. Kasi sakitin po si Lisel eh. Itong si Arlene Rason, nasampid lang naman sa royal family. Aba, buhay reyna. Bakit? Biruin mo, na-tiles sa yung bahay. Nung chinek, hindi niya nagustuhan yung tiles. Baklas. Ganyan yung ganyan yung nangyayari ngayon, mga kapatid, dyan sa 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 MCGI. Nakakalungkot yung mga nangyayari dyan. Kaya yung mga kapatid na inaaway ako, mga kapatid, wag niyo akong awayin. Hindi po ako ang kaaway ninyo. Hindi po ako ang kaaway ninyo. Sinasabi ko lang po yung totoong dapat po ninyong malaman. Sino po trabahador nila na pinag-tiles, mga kapatid din? Hindi po mga kapatid yung mga trabahador nila doon sa bahay sa Labista. Kasi yung pong bahay sa Labista, napakalaki po nung lote na yon. Pag nagtaguan po kayo doon, nagtaguan, naku, pag ikaw ang taya, lugi ka na. Kasi napakarami pong kwarto noon at napakaraming sikretong kwarto. At yung pong bahay po na yon sa Labista, kinatatakutan po ng mga tao at saka ng mga gwardya po doon. Dahil po, yung pong bahay po doon, dating bahay ni Leopoldo Salcedo. Yung pong mga construction worker, noong nire-renovate yung bahay po na yon, natatakot po dahil meron pong nakikitang naglalakad na napugutang ulo, naglalakad na may naririnig na naglalakad na nakatanikala yung paa. Tapos yung mga gwardyang roving guard sa subdivision, meron silang nakikitang babaeng nakalugay yung buhok. Yun. Marami pong kababalagan po doon sa na yon, doon sa bahay po na yon. Sa bagay, doon nakatira yung panganay na anak ni Satanas, si Daniel Rason. Talagang maraming masamang espiritu doon. Kaya po ganun, mga kapatid. Akala ko dating bahay ng mga Marcos, Salcedo pala. Yung pong katapat na bahay, isa sa mga crony po ni Marcos po yun. Ngayon, abandonado na yun. Tapos yung isang, mahaba po kasi yun. Ilang bahay ang niya? 2 bahay at saka isang kali ang sakop noong perimeter ng bahay. Doon sa isang kabilang side, bahay po ni dating bahay ni Chris Aquino.
Mga prominent people po ang mga nakatira po doon sa subdivision po na yon, sa La Vista. At ang ang value po ng property na yon, kung di ako nagkakamali, more or less 1 billion pesos. Bukod pa po yung 42 million pesos na bahay sa Philinvest, Quezon City, sa may tapat po ng Sandigan Bayan or sa House of Congress. 42 million, hindi pa po kasama yung mga laman, yung mga furnitures, yung mga equipments, hindi pa po kasama. Tapos napakaraming luxury car, mga kapatid. Kaya alam niyo po, hindi man po with all fairness naman, nung nasa Pilipinas si Brother Eli, hindi man po ang bahay lang po ni Brad Eli, yung pong maliit na kwarto sa Apalit, sa taas po ng library, yun lang po. Kaya itong si Arden Rason, ako, swerte, ang nagpapasasa ngayon siya sa pera ng iglesia at saka yung kanyang mga pamilya. Kaya nalulungkot ako para kina Ate Lisel, Sis Lisel, tsaka kila Brad Don. Kasi talagang sila po ang isa sa mga pangunahing nagpapagal para sa may mairimit sa kay Brother Eli. Kaya yun po mga kapatid. Magbabasa tayo ng ibang mga tanong. Galit ang mga mother club sa kanya. Brad Jojo Pineda DS ng Agusan del Norte. Walang trabaho, nagkaroon ng Mitsubishi Expander po. Galit ang mga mothers club sa kanya. Sino po ba ulit si Ramis Naral? Si Ramis Naral, DS po siya sa District 1 ng Asia Oceania. Ano po ang mga lokal na sakop ng District 1 Asia Oceania? Taiwan. Marami pong lokal sa Taiwan, 6 or 5, kung di ako nagkakamali. Taichung, Taipei, Kaohsiung, di ko na matandaan yung dalawa pa or 3. Pero yun lang ang natatandaan ko. Kaohsiung, Taipei, Taichung. Meron pa pong 2 or 3, mga kapatid. Tapos, mga lokal sa Taiwan, Korea, Japan, Macau, Hong Kong. Yun po yung District 1, Asia Oceania na hinahawakan ni Ramis Naral. 2 po silang DS na nagtutulong. Kung di ako nagkakamali, ewan ko lang kung ngayon, 2 pa rin sila. Pero noong pong pinadistino ako ni Brother Eli sa Macau, 2 po yung DS namin. Si Brad Jun Gundayaw na nasa Japan at saka yung si Ramis Naral. Kaya mga kapatid, biruin mo, hindi mo na isinaalang-alang yung mahabang taong ipinaglingkod ni Brad Jan Cuenca ako. Napakalupit mo, Ramis Naral. Napakalupit mo, Efren Baking. Kaya itong mga ito na hindi ito nakasulat sa Biblia. Mateo 23:23. Ito po totoong nangyayari ngayon to sa MCGI. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo sa ikapu ng Yerba Buena at ng anis at ng komino, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Kaya yung pong mga na yan, mga dyan sa MCGI, lalo na yung mga nasa pamunuan, wala na po yung pananampalataya, mga kapatid. Bakit? Kung meron kang pananampalataya, ay isa sa alang-alang mo yung kapatid.
Kung meron kang pananampalataya, matatakot kang magnakaw sa pera ng iglesia, pera ng kapatid. Tayo nga mga kapatid, pera mo na 'yon ha. Komo na italaga mo na para iabuloy, hindi mo pwedeng galawin. Yung pakayang pera ng iba? Kung yung pera mo na mismo na naitalaga mo para iabuloy, hindi mo pwedeng galawin, yung pakayang itinakda para sa gawain ng ibang tao, ang gagalawin mo, hindi ba yun kasumpa-sumpa sa Diyos? Kasumpa-sumpa sa Diyos yun. Kaya ikaw, Robert Naboa, hindi ba totoo na biruin mo, pwede ka namang bumili ng ng lapel na mumurahin. Bakit yung binili mong lapel worth 15,000 Singapore dollar? Saan ka kumuha ng pambili? Ngayon sasabihin mo, ginagamit naman sa gawain. Hindi ka ba po pwedeng bumili ng mumurahin na worth na 2,000 Singapore dollar? At saan ka kumuha ng pamparenovate ng bahay na binili mo? Robert Naboa. Kaya yun po mga kapatid, magtanong kayo kung hindi totoo yung sinasabi ko. Magtanong kayo sa mga nasa Singapore. Magtanong kayo sa mga nasa Middle East. Magtanong kayo sa nasa Australia. Maraming katiwalian dyan, mga kapatid. Maraming katiwalian. Kaya ganyan na po ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Walang katarungan, walang pagkahabag, at walang pananampalataya yung mga namumuno. Hindi ko po nilalahat, mga kapatid ha. Kasi ang pag-uusap natin po dito, sabi ng Panginoong Jesucristo, sa aba nyo, mga pariseo at mga iskriba. Ang katumbas ngayon, mga KNP at saka si Daniel Rason. Sila po yung taga-ugit, yung mga pariseo at mga iskriba, sila ang taga-ugit ng bayang Israel. Hindi po pwede kasing pamahalaan or gabayan ng Diyos ang isang bayan na yung mga taga-ugit mismo mga tiwali, mga kapatid. Kaya yun po ang nangyayari ngayon. Biruin mo, tatay mo mismo babaero. Kaya ikaw, meron akong mga kapatid, biruin mo, kukuha ka po, pwede ka naman mag-asawa ng birhen. Bakit ang pinili mo palamas? Ibig sabihin nun, magaling. Biro mo, Japayuki Hindi ba magaling yun? Ibig sabihin, experience yun sa kama. Hindi ka na magtataka, nasa kotse pa lang, nagpapandalihan na. Hindi ka ba nahiya niyan, Daniel Rason? Sa pinaggagawa mo? Konting kibot, nakasumbong ka kay Brad Ellie. Konting kibot, nakasumbong ka kay sa nanay mo. Kaya ang tawag, tinanong ko, bakit tawag nyo koala? Di ba yung koala yung koala bear, yung mata, tingnan mo ang laki. Tingnan mo yung mata ni Betrason. Kaya alam niyo po yung pamilya, mga kapatid ni Betrason, hindi po sila magkakasundo, pati yung mga pamangkin. Hindi sila magkakasundo. Dahil lagi pong sinisiraan ni Betrason yung kanyang mga kapatid at saka mga pamangkin kay Brother Eli. Yan po ang totoo. Ganon din sa side po ng tatay ni Daniel Rason, hindi rin po magkakasundo. Meron pong kapatid, yung tatay ni Daniel Rason, na dinimanda niya. Kapatid din po yun sa iglesia. Dinimanda po niya. Alam niyo po kung ano lang po ang dahilan? Meron po siya, nagla-landscape po kasi yung nagkokontrata po ng landscaping yung kapatid niya. So meron po siyang kailangan na halaman
na yung halaman na yun nandun sa damong ligaw lang naman sa ano, sa nandun sa lupa nung tatay ni Bonjing, ni Daniel Rason. Como hindi na nakapagpaalam, siguro yung pobre, kinuha niya. Ayun, dinimanda. Nakulong pa po yun. Kaya sila po mga kapatid, kaya tingnan nyo po, itong yung tatay ni Daniel Rason, kung di ako nagkakamali, tumakbo siyang kapitan doon sa lugar nila sa Kalumpang, Kalumpit, Bulacan. Hindi po siya nanalo. Bakit? Kilala po yung pamilya ni Bonjing, ni Daniel Rason doon sa lugar nila. Ano po yan? Mga paimbabaw lang po, mga kapatid. Paimbabaw lang. Kaya wala pong lumalapit sa kanila na na umingi ng tulong. Meron pangilan-ngilan, pero yung buong hindi po, mga kapatid. Tanungin niyo po yung mga kamag-anak nilang nandoon. Kaya tingnan niyo po, yung magulang ni Daniel Rason, di po ba, nandun lang naman sila sa Central, sa Pasalamatan. Nagtitinda nga po sila, di ba? Pero nakita niyo na po ba sila na nakisama man lang sa pasalamat ng mga matatandang kapatid sa panahon ni Kapatid na Perez? Hindi. Nakamonitor lang sila. Feeling feeling santo at santa. Demonyita naman. Ako, in fairness naman dun sa daddy ni Brad Daniel, mabait naman po yun kahit papaano. Hindi, kahit babaero po yun, mabait po siya. Kumpara po kay kay Betrason, yung impaktitang nanay ni ay naku, napakasama po nun. Napakasama po nun, mga kapatid. Maniwala po kayo sa akin. Merong isang pagkakataon after nung insidente sa naglayas ako, naglilipat kami ng from Lorong Sarina to Lorong H. Telok Corao na HDB building na po 'yon, mga kapatid. Lilipat na ng bahay. Naglilipat po ako ng mga gamit. Hindi pa po ako marunong mag-drive noon. Alam niyo po, mga kapatid, naglilipat ako ng gamit, buhat-buhat ko lang. Siguro ang layo from Central hanggang Tulaok. Yun po, ganun po kalayo. Hanggang doon sa toll gate sa Tulaok, ganun po kalayo. Binubuhat ko lang yung mga gamit na ililipat doon sa Pinag-initan na naman ako nung impaktitang nanay ni Daniel Rason. Alam niyo po, umiyak ako kay Brad doon Kapulong. Sabi ko, Koy, ayoko na. Koy, kuya po ang katumbas nun sa Kapampangan. Koy, ayoko na po talaga. Gusto ko na pong umuwi. Bakit? Ano na naman bang nangyari? Ayun, pinag-initan na naman po ako ni Mami. Kung ano na naman pong pinagsasabi. Alam niyo po, sabi ni Brad doon, parang ganito lang yan. Di ba sabi natin, mahal natin si Brother Eli. Si Ingkong, mahal natin. Ganito lang yan. Pagka bibili ka ng saging, sabi niyang ganyan, kasama sa binabayaran mo, yung balat ng saging. Pero, pagka hindi mo naman kakainin yung balat ng saging, pagkakainin mo yung laman ng saging, na yun lang talaga ang pakay mo, pero kasama sa binayaran mo, yung balat niya, itinatapon mo yung balat. Ganon din yun, sabing ganyan sa akin. Tiisin mo na lang, alang-alang kay Brad Eli, alang-alang kay Ingkong. 'Di ba? Bumibili tayo ng durian, hindi naman natin kinakain yung balat ng durian, pero kasama sa binabayaran natin yung balat ng durian. Ganun po yung mga pagpapaliwanag dati ni Brad doon sa akin. Kaya maraming bagay po, maraming mga pangyayaring nangyari po, mga kapatid, until such time noong during the earlier days ng natanggal na po yung mga lockdown sa nasa Orani po kami noon. Pinag-iniitan po kami ng impaktitang nanay ni Daniel Rason, si Beth Rason. Pinag-initan po
kami, lahat kami, pamilya ni Brandon Kapulong. Nag, nag, mayroon, pumunta po kami kasi noon sa Morong. Meron po silang reunion, yung pamilya Swing. Yung pamilya ng nanay ni Brandon Kapulong. Tapos lahat kami, tinex ni Betrason. Ganun po kasi ugali ni Betrason. Pagka nag-chat siya, hindi ka nag-reply ka agad, didelete niya. Dinilit niya po lahat, pati sa mga apo niya. Dinilit niya lahat. Tapos sinumbong kami kay doon sa anak niya, kay Bonjing. Yan, tingnan mo. Nag-text ako sa kanya, sa kanila lahat. Hindi sila nagre-reply. Pinagkakaisahan kami. Sabing ganyan nung impaktitang nanay ni Daniel Rason. So, ayun, nagalit. Pinagalitan ni Bonjing, ni Daniel Rason, yung kanyang kapatid. Kaya ako, awang-awa ako nun kay Ate Lisel. Until such time na merong isang insidente na pinagsabihan ni Daniel Rason tung si Ate Lisel, sumagot na si Ate Lisel na hindi po ganun yung mami, yung nangyari. Tapos pagkasakay nila sa sakyan, nandun po kasi ako eh. Sabi ni Ate Lisel sa asawa niya na si Brandon Kapulong, ang gara-gara ni mami no pa, nagtatransform pagka nakaharap si kuya. Kaya ganun po ang nangyayari dyan, mga kapatid. Wala na pong katarungan, wala na pong pagkahabag, at wala nang pananampalataya yung mga nangunguna dyan sa MCGI, mga kapatid. Kaya ako po nalulungkot sa mga kapatid na nadadaya pa. Pinapanalangin po namin kayo, mga kapatid, na balang araw ay mabuksan yung inyong mga isip. Hanggat walang maninindigan para sa katotohanan, tuluyan na pong mapapahamak at mahihiwalay ang iglesia po na yan na MCGI, mga kapatid. Inuulit ko sa lahat ng miyembro ng pamilya Soriano, mga anak ng yumaong si Sis Corazon, Brad Robert Soriano, Tatay Akong Soriano, Valentin Soriano, yung pong mga anak nila, meron po kayong karapatan sa mga mana, sa mga ari-arian na iniwan ni Brother Eli na kanyang nakapangalan sa kanya. Ayon po sa batas ng Brazil, yung pong magmamana po doon, yung mga kapatid. Kasi wala naman pong asawa si Brother Eli eh. Ang magmamana po dyan, yung mga kapatid. Ngayon, hindi po natin alam kung ang dineclare lang po nila na kapatid ni Brother Eli si yung impaktitang nanay ni Daniel Rason, yung Bet Rason. Ngayon, pagka yun ang i-declare lang po nila, pwede po kayong maghabol sa gobyerno ng Brazil. Pwede po silang makasuhan. Illegal po yun. Labag po yun sa batas ng Brazil, ng gobyerno ng Brazil, mga kapatid. At siguro po yun lamang po sa pagkakataong ito. Muli po, pagbati po ng pag-ibig, tunay na pag-ibig at tunay na kapayapaan mula sa tunay na Kristo at sa tunay na Diyos.